Online Youth Portal. So, good morning. Our this online youth portal. So, katulad na we are in the sector of public administration or it is sector of governance learning. And very important to know digital governance or e-governance. So, it is very rampant right now na po yung mga gamit na digital and lalo na in the modern world na. So, kailangan talaga ng innovation. And isa sa pinapromote namin dito ay ang easy access. Katulad nga sa aming portal is ngayon kasi ang mostly ginamit rin ng iba ay yung mga traditional way like yung sa papel or sa yung pag-mano-mano pag-lahat. And through online youth portals, makapabili na at magiging isa sa mga gawain, especially sa mga youth, and nagbibigay ng servisyo, especially sa mga youth. So, for the executive summary, please next. So, the My Youth Portal is a digital platform designed to connect, educate, and empower youth ages 13 to 25 through created activities and interactive tools. And most especially, dito, nakikita mo yung mga contents na very relevant sa atin ngayon, like social issues or and dito yung pwedeng ma-ituloy yung mga transparency that's ng bawat in their own locality or municipality, communities, so makikita yung dito. So, ngayon ang pinaka-most used na online platform ay ang Facebook and also TikTok. Pero yun is for entertainment only. And ngayon is ima-market naman namin yung isang online platform na kung saan mas matututo ang mga kabataan, mas makakapag-connect sila sa isa't isa, and mas focus siya sa education educating the youth. And the marketing plan aims to, of course, to raise awareness, drive users adoption, and create a vibrant online community. So, ano nga ba ang vision nito? Ang vision namin para dito is to become the leading digital space for youth development. And what should we do to attain that vision is, of course, to engage and support youth through innovative, accessible, purpose dito ang different contents like governance contents in which ma-reach nila yung mga kabataan na very, very politically aware and socially aware, kung saan pwede rin nila ditong ma-voice out yung mga needs nila na pwede nilang iparating sa gobyerno. This is focused on governance din, na kung saan pwede nilang ma-share yung knowledge nila on social issues and of course how to give solutions on certain social issues. And next, the market analysis. So this will be discussed to us by one of our group mates, Ms. Maribel. So, this is a market analysis. Ang target namin ay yung mga kabataan na nasa edad 13 to 25 or yung mga tech-savvy. Sila yung mga mahilig or sanay na sa paggamit ng digital or online platforms. Sa trends naman, nakikita namin na marami nang gumagamit ng online learning na nagsimula noong COVID-19 pandemic and hanggang ngayon ginagamit pa rin. Pangalawa is that marami ng kabataan ang nagkakaroon ng interest sa pagnenegosyo or entrepreneurship. Pangatlo is marami ng tao ang nagiging aware sa kahalagahan ng mental wellness awareness, lalo na ang mga Gen Z. So, may mga existing platforms naman tayo para sa mga trends na ito. Tulad na lamang ng Khan Academy para sa online learning, pero isa siyang international website na kung saan kahit sino or kahit anong age ay pwedeng gumamit nito. Pangalawa naman is yung YouthGov, isa siyang governmental website pero limited lamang siya sa United States youth organizations. Pangatlo naman is yung Skillshare.
para sa mga creative and professional skills. Pero, hindi siya concentrated para sa mga kabataan. Pang-apat naman is yung local youth NGOs para sa mga projects and development ng kabataan, pero hindi siya nangyayari online or digitally. Dahil dito, nakita namin na kulang pa tayo sa isang platform or website na centralized, interactive, and holistic para sa mga needs ng kabataan. Strength, user-friendly interface, youth-guided content, diverse features. Magandang platform dahil madaling gamitin, bagay ito sa mga kabataan, ang mga nilalaman at maraming magagandang features. Sa weakness naman, new entrant with limited brand recognition. Dahil bago pa lang ito, so kakaunti pa lang ang nakakakilala dito. So, sa opportunities, expanding your digital space partnership with schools and NGO. So, may pagkakataon na ang plataforma na lumago dahil parami ang mga kabataang gumagamit ng internet at pwede itong makipag-partner sa mga paaralan at NGO. Tapos dito naman sa threats, competition from larger platform, changing online behavior. So, dahil may malaki competition at nagbabago ang ugali ng mga tao sa paggamit ng internet. Measurement and evaluation. The online youth portal for digital governance empowers young people through digital engagement in governance, where it attracts tech-savvy users with interactive features. It struggles with sustained engagement. A new marketing plan addresses this by adding gamification, rewards, and youth competitions. Ang sinasabi neto, ang measurement and evaluation is that the online youth portal for digital governance ay mas nagiging enhanced para sa mga youth, and so that they can engage through governance. Next is our marketing objectives. Okay, our marketing objectives or goals is number 1 is reach 20,000 users within the first 6 months. So, within 6 months, dapat ma-reach natin ang 20,000 users ng online youth portal. And then, second is build brand awareness via social media with 50,000 impressions in 3 months. So, alam naman natin na nandito na tayo sa modern world ngayon at maraming gumagamit ng social media. So, maraming gumagamit and marami tayong mahihikayat na youth para magamit ito. So, we can engage with Facebook, TikToks, mga maraming advertising dyan na pwedeng mag-gain ng 50,000 impressions within 3 months. And the third one is partner with at least 5 youth organizations in the first year. Marami tayong pwedeng maging partner sa mga ganitong projects, lalo na sa mga simulan natin dito sa mga bayan natin, lalo na ang mga simulan natin sa mga SKs, ganon, sa mga barangay, pwede tayong magpatulong sa kanila hanggat maka-engage tayo ng iba't pang mga organization na maraming youth para mag-gain pa natin at ma-promote pa natin ang ganitong project. And then the fourth and the last one is achieve 20% monthly active users retention. So, kapag na-promote na natin ito, kailangan naman natin ma-achieve ang at least 20%. So, para naman, syempre alam natin marami tayong kaagaw, maraming rivals, pero by the engagement and by the advertising is makukuha natin ang 20% na active users. Thank you. And
And for our target audience, syempre, kailangan na meron tayong focus kung kanino natin gustong i-market ang ating produkto. And so, ang primary na target namin is for students ages 13 to 25, aspiring creators, and of course, young leaders. Kasama ng mga grupo ko kanina, this is especially very useful for the young leaders, especially community leaders like the Sangguniang Kabataan leaders, and of course, pwede rin to sa mga school leaders like SSG, student councils, and so on and so forth. And yan parang example nga nito, a 17 years old high school student seeking career guidance. Pwede itong makatulong sa mga undecided kung hindi pa nila alam kung anong itatakal nilang career in the future or in college. Pwede itong matulungan sila. Kasi hindi lang governance yung focus nito. Though governance ang focus niya, pero hindi lang governance ang natatakal niya. Natatakal rin nito, of course, ang career na gustong i-seek ng ating mga students. And for secondary, pwede rin dito ang mga parents, educators, mentors. So, for parents and educators, yung mga teachers or instructors and professors, kailangan din nilang ma-involve or kailangan rin nilang makiparticipate sa ganitong usapin. Especially, they are our leaders and sila yung nagiging role models ng mga kabataan. So, kailangan na ma-promote sa kanila or ma-market sa kanila ang youth portal na ganito. Kasi pwede nila itong magamit sa pagtuturo nila, ma-share sa kanilang mga students, ma-share sa kanilang mga colleagues, and pwede rin sa own family nila. So, ang example rin nito, example nito is sabi, a college student looking for volunteer or internship opportunities. So, dito sa online youth portal na to, pwede ka rin makicommunicate kung saan may job offerings, saan ba pwedeng makahanap ng trabaho, ano ba yung mga qualifications nila, ano ba yung mga dapat gawin for applications, ano ba yung mga pwedeng requirements na pwede nilang ihanda para sa pag-apply nila ng trabaho. Kasi nga sa online youth portal na to, ito ay isang malaking online platform kung saan napag-uusapan ang good governance, pag-gobyerno, social issues, job opportunities, at marami pang iba. Magiging makabuluhan at hindi lamang katulad na ng Facebook or TikTok na for entertainment purposes only. Dito, magiging makabuluhan yung pag-scroll and pag-download nyo sa online platform na ito. So, next. So, next is the marketing strategy. So, meron tayong 5 marketing strategies to reach young people using through these different marketing strategies. So, first is the social media. So, daily posts, news, challenges, and contests. So, through the portal post content every day on platforms like using Facebook and TikToks and etc. by creating reels, fun challenges, and contests to keep young users engaged and entertained. So, second is the influencers. So, syempre, we need to partner to the different influencers with young content creators and macro influencers. These influencers help to promote the portal to their achievements, making it feel more trustworthy and relatable. Next is the campus ambassador. So, dito naman sa campus ambassador, recruit young leaders to promote platforms, institutes, and colleges. Next is the webinar or event, monthly virtual talks or workshops. So, dito sa webinar or events po, like example-based the educational events. So, the portal hosts online workshops and talks every month. These events provide valuable information to young people while also introducing them the platform services. So here, ng marketing strategies na to is mag-work sila together to build awareness and attract young users to portal through multiple channels they already use and trust. So next po
marketing channels. So, ayan, dito naman ang marketing channel namin, kung ano, gamit namin different kinds of social media platforms para market our products and also boost the mas. So, alam natin na para marami nang gumagamit ng platform na ay ang mga kataan. That's why pinag-naka na mas mapapabilis yung magtangkilik nila sa product namin sa help ng mga platform. So, meron ditong Instagram, TikTok, YouTube, for visual and engagement ads. And also meron tayong Google and Facebook ads for geo-targeted ads for visibility. And email newsletters for monthly digest with tips, opportunities and news. And also other organizations to outreach through youth-oriented NGOs and student clubs. So, on our budget plan, first item is the social media arts. 5,000 monthly budget. Influencer collabs, 3,000. 1,500, 1,000 a monthly budget sa project. So for our guidelines, Cater 8 structured timeline divided into 3 main phases: the pre-lunch, lunch, and post-lunch. So in the month 1, ang goal po namin ay mag-build ng excitement at community. Mag-build ng excitement and community. Maglabas kami ng teaser post sa social media, mag-introduce ng features ng portal at makipag-collaborate sa ilang youth influencers. Gusto din po namin makilala ang idea ng portal kahit hindi pa ito officially available. So in the second month, dito na po ang official launch. Magkakaroon tayo ng mga promotions, PR posts, at online campaigns para encourage ang mga bataan na gumamit ng portal. And makikipartner din tayo sa schools at organization para mas lumawak ang reach. And for the monthly or post-launch, magpa-focus naman tayo sa pagpapanatili ng users at dagdag engagement. Magkakaroon din po tayo ng reward systems tulad ng badges, points, contests, at retargeting ads para balikan yung mga hindi pa active. Maglalabas din po kami ng user-generated content para maging interactive ang portal. So, for the contingency planning, syempre, kailangan, para ma-market ito ng maayos, kailangan nating mag-plan. And first, kailangan muna nating i-assess yung mga risks. I-identify natin kung ano nga ba yung mga potential risks na pwedeng makapag-harm or makapag-impact sa online youth portal. So, for example ito, yung mga competitors, isa rin siya sa parang threat siya na maituturing. And yung mga hindi pagtangkilik dito ng youth, pwede rin siyang maging risk. And the next is the response strategies. Need natin i-address yung mga nabanggit na risks kanina. So, ano nga ba yung mga effective responses na pwede natin gawin para hindi matuloy yung mga risks na yon? So, kanina sa competitors, of course, kapag may competitors, kailangan natin i-promote and i-advertise ng maayos ang ating product, ang ating online youth portal. Paano nga ba ito nagiging unique? Paano nga ba ito nagiging kakaiba sa ibang online youth portal? Katulad nga ng palagi kong binabanggit, hindi lang ito solely or purely for entertainment purposes. Kasi ito magiging makabuluhan ang paggamit dito kasi nga may mga job opportunities na maipopost dito, hiring for job opportunities. And pwede rin dito yung mga
yung sa economic growth or kung paano pwede rin makapaghanap ka dito ng job base and makapag-communicate ka dito sa mga katulad mong naghahanap rin ng trabaho or makapag-communicate ka dito sa mga katulad mo na politically aware rin. And last is communication plan. Of course, a good leader is a good communicator. That's why dapat tayong mag-implement ng effective communication during sa crisis. Ano nga bang pwede nating gawin? Like makicommunicate tayo ng maayos katulad sa partnerships kanina, katulad sa collaborations na nabanggit kanina. And of course, hindi naman natin sila pipilitan na gamitin ang online youth portal natin, but i-attract natin sila para kahit na hindi natin sabihan kung saan nilang malalaman, oh, may online youth portal pala. And therefore, magiging curious sila about it and pwede na lang gamitin yan kasi nga makakatulong sa kanila on a daily basis. So, next. Oh, I think it's the end. So, our online youth portal aims to inspire and also to guide the next generation. With a clear strategy and dynamic tools, we are ready to go. So, I hope we engage ourselves in innovative governance, in digital governance, in e-governance, because we are now in a modern world, and I hope we should adapt and we should implement strategies na makakasabay sa pagbabago, because at the end of the day, lagi nga nating sinasabi, change is very constant. That's why we should always innovate. So, yun lamang po. Maraming salamat. And